Nare-rebond ba talaga ang buhok na naka-bleach? Well, definitely, it could be yes or no. Wow, English yun mga sis, charis. So, maaari naman talagang ma-rebond ang buhok kahit naka-bleach ito, depende po talaga sa status ng buhok. Kung ang buhok mo naman ay matibay pa, hindi nagpuputol-putol or rubberized, kahit naka-bleach pa yan, ay pwedeng-pwede pa natin yung remedyohan ng rebonding. Pero kung bugbog na sa bleach, like every other month ka nagkukulay, nagbi-bleach, at mabilis maputol, hindi po pwede nating i-reband yan dahil malaki ang risk or malaki ang chance na mag-rubberize siya or maputol ang iyong buhok. Kami dito mga sis, bago kami mag-undergo ng rebonding process, talaga naming ina-assess or chine-check yung buhok kung pwede pang mag-undergo ng hair rebonding. Hindi kami basta-basta nagre-rebond ng nakableach ang buhok na hindi chine-check ang hair. Kahit sino dito sa mga stylist ko or ako, talagang pag hindi na kaya ang buhok na i-rebond na naka-bleach, talagang hindi namin nire-rebond. Story time mga sis, so meron kaming client na gustong magpa-rebond at so pumunta siya dito sa salon para ipa-check nga itong hair niya. Ang buhok niya is sobrang bleach na talaga, as in wala nang ka-moisture, as in dead na talaga ang buhok niya. Ngayon, nag-inquire siya kung pwede pa bang i-rebond ang buhok niya kasi nga super dry and super bleach. At ang sabi ko naman ay i-check pa natin yung hair mo kung anong pwedeng gawin or kung mare-rebond pa. At dahil nga sa status ng kanyang buhok ay hindi na nga talaga siya pwedeng i-rebond. So, syempre medyo disappointed yung ating client dahil dumayo pa daw siya sa amin para daw ipatingin nga or ipa-rebond ang buhok niya, then suddenly hindi nga mare-rebond ang buhok niya. So nagtanong siya kung anong pwedeng gawin sa buhok niya at nag-suggest naman ako na i-treatment na lang muna ang kanyang buhok. At nagtanong din siya kung pwede bang kulayan ang buhok niya. Sabi ko naman, kung gusto mo talagang maayos ang hair niya, itigil or ipahinga muna sa mga matatapang na chemical like hair color. So mag-focus lang muna siya sa hair treatment. So to make the story short, dahil hindi nga mapaliwanagan yung ating client, dahil gusto nga niya i-insist yung hair color, then bakit daw hindi mare-rebond ang buhok niya, bakit naman daw sa mga napapanood niya sa mga video ko, yung mga naka-bleach ay nare-rebond naman. So, in-explain ko naman na case-to-case basis yan, nakadepende yan sa status ng buhok. So, sinabi ko na lang na wag na lang siyang gawin dahil medyo iba yung dating ng aura niya sa akin. At medyo mahirap lang talaga makipag-deal sa mga client na mahirap ding paliwanagan. And by the way mga sis, itong nasa video ay hindi po itong sinasabi ko ha. Bali, nirebond ko po ito na naka-bleach ang kanyang hair. So, this is an example na kahit naka-bleach ka, ay pwedeng-pwede ka naman i-rebond dahil matibay naman ang kanyang hair strand. So, yan ang kanyang after namin siyang ma-rebond. Then, ito naman yung kanyang after wash result after niya mapaliguan ang kanyang buhok.